Minsan, parang ang hirap umasa. Kasi walang kasiguraduhan ng mga bagay dito sa mundo. At sa bawat pagpatak ng segundo, pwedeng magbago ang takbo ng kapalaran mo. At sa pagbabago ng tadhana mo, sana patuloy ka lang sa buhay mo. Patuloy mong bagtasin ang landas hanggang sa makamit mo ang pangarap mong bukas. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Isa lang ang hiling ko. Sana, sa pagsapit ng bukas, hindi pa naginip ang lahat ng ito. Sana totoo. Sana, hindi magbago. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sa sobrang gutom kasi, nanghina na talaga ako. Sa labis kasi ng pagkasabi ko sa pag-uwi ni mama di talaga ako halos kumain sa buong maghapon. Kaya ayun, sa sobrang gutom nahimatay talaga ako. At eto, sa gabing pumapatak ang mahinang pagulan, hinayaan ko lang si mama at papa na makapag-usap sa sala. Andun silang dalawa. Bukas ang TV pero di naman sila nanonood. Nag-uusap lang sila tapos parang nagkakahiyaan pa. Pero alam ko naman magiging maayos din ang lahat. At saka matagal ko nang hiniling to. Sa wakas, natupad na. Wala na akong problema. Kaya lang si Cairo, ang kapatid ko, tinangay na naman ni Taki. Nako talaga, di mapigilan. Sa bagay, bakit ko siya pipigilan kung saan siya masaya? Kaya eto, nahiga na lang ako sa kama ko at ipinikit ko na ang mga mata ko. Masyado ako napagod ngayong araw, kaya matutulog na ako. At sana bukas, hindi pa nag-iinip ang lahat. Sana bukas, mas maging maayos ang lahat. At gusto kong magkakasabay kaming kumain ng umagahan. Tapos, ako ang magluluto. Kaya naman, sa pagsapit ng umaga, madilim pa lang nagising na ako. Lumabas na ako kaagad sa silid ko at eto, sisilip sana ako sa silid ni Papa. Kaya lang, nakalak ang pinto. Isang napakatahimik na umaga. Madilim pa sa labas. Pero mas okay na yung ganito. Para kapag nagising na sila, kakain na lang kami. Kaya naman, nagluto na ako kaagad. At sa paglipas ng mga sandali, nakakagulat kasi naman, yung kapatid ng tropa ko, andito na kaagad sa amin. May tumatawag kasi sa labas, kaya ito, napasilip ako at ang aga niya. Ano ba naman pong kapatid ng tropa ko? Bakit ba? Ayaw akong tantanan. Kaya naman, lumabas ako kaagad, diretso sa babaeng yun. At eto, paglapit ko, bakit andito ka na naman, Ining? Tigilan mo na ako, pakiusap. Makaining ka naman, Elias. Baka gulating kita. Bahala ka. Uwi ka naman niya. Natatawa tuloy ako. Hoy, pwede ba? Kumalma ka.
Ayoko sa bata. Umuwi ka na. Sayang lang yung oras mo. Bakit, Elias? Huwag mong sabihin na bakla ka din. Uwi ka ni Ining. Diyos ko. Ako? Bakla? Uy, Ining. Tanggap ko si Cairo at Taki. Mga baklitang yun. Tsaka Ining, uwi ka na. Ayoko talaga ng bata. Sus, nako Elias. Ako nga ipapasukin mo. Ipakilala mo na ako sa mama mo, ha? Hala. Bakit kita ipapakilala? Umayos ka nga. Umuwi ka na. Uwi ka ako naman. Kaya lang ito, mapilit siya. Pumasok pa din siya sa loob ng bahay. Wala na talaga ako nagawa. Dumiretso na siya doon sa loob tapos ayun, walis agad ang hinawakan at nagsimula na naman siyang magdinis ng bahay. Ay nako, niyaan ko na lang kaya ito, nagpatuloy na lang ako sa pagluluto. At ilang saglit pa, ito na si Mama. Lumabas na siya sa silid ni Papa. Mama, maupo ka na dito. Magkape ka na. Anak, salamat pero sino ba siya? Kagabi ko pa siya nakikita. Kasintahan ba ni Cairo ang batang to? Wika ni Mama. Natatawa tuloy ako. Nako tita, nagkakamali po kayo. Ako po pala si Amanda. Ako po ang mapapangasawa ni Elias. Ha? Diyos ko iha, napakabata mo pa. Sigurado ka ba? Tita, hindi na po ako bata. Pwede na nga po ako mabuntis. Wika naman ni Amanda. Nagulat talaga ako. Pati si Mama napatingin na lang sa akin. Diyos ko, ipapasundo ko na talaga siya sa tropa ko. Okay. Kayo nang bahala, Amanda, Elias. Malalaki na kayo. Wika ni Mama. Nako, tita. Sabi nga nila, kay haba-haba man ng prosesyon, bibigay ka din sa akin, Elias. Natahimik na lang si Mama. Ako naman, natatakot na talaga. Wala na bang iba? Bakit ako? Anak, si Cairo pala. Gising na ba? Naku, Mama. Andun sa kapitbahay. Doon natulog. Doon ba sa kasama niya kagabi? Yung singkit? Opo, Mama. Doon nga po. Naalala mo pa ba, Mama? Sila yung lagi magkalaro dati. Oo. Naalala ko pa, anak. At mukhang masayang kapatid mo. Mama, hindi lang masaya. Pinakamasaya. Anak Elias, bakit? Ano bang hindi ko nalalaman? Wala yun, Mama. Kay Cairo ka na lang magtanong. Ay nako, si Cairo. Ayoko naman na ako magsabi kay Mama. Gusto ko na siya ang magsabi. Baka magalit sa akin eh. Anong oras kaya uuwi ang kapatid ko? Susunduin ko na lang siguro mamaya para sabay-sabay na kaming mag-umagahan. Cairo, gising na. Umaga na. Baka hanapin ka na ng kuya mo. Ala, umaga na agad, Taki. Ang bilis naman ng oras. Nakakatatlo pa lang tayo Cairo, secret lang yun. Huwag kang maingay. Pero, kamusta ka ba? Masakit pa ba? Medyo masakit ng konti, Taki.
Ikaw ba? Masakit pa ba yun sa'yo? Cairo, ayoko na. Di ko na ulitin yun. Kasi naman, sobrang sakit. Parang nawasak talaga yung kinabukasan ko. At tuluyang nasira yung pangarap ko. As in, ayoko nang ulitin. Taki, di naman masakit. Nag-iinarte ka lang. Cairo, yung akin kasi Pinoy. Yung sa'yo, parang mga gamit ng tanod. Yung batuta, ganun. Kaya ayoko na. Di ko na ulitin. Okay. Di hindi. Wika ako kay Taki. Na eto, sa tuwing kikilos daw siya kumikirot daw yung ano niya. Pero teka lang. May kumakatok na sa pintuan. Kaya naman, nagmadali na kami magbihis ni Taki. Umaga na din kasi. At aba, naririnig ko na ang boses ni Kuya. Sinusundo na ako ni Kuya. Sa bagay, ganyan ako kamahal ni Kuya. At bago namin buksan ang pintuan ng silid, eto, umalik muna si Taki sa labi ko. Inggit kayo, ano? Nadiligan na ng 3 times, may halik pa sa labi. Makisana all na lang kayo.